Finance, Budget, Approval, and Maintenance is called to order. Let us all rise for the invocation to be led by Honorable S.K. Crisel Palabay of Barangay Santiago. Tayong lahat ay yumuko at damin natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Panginoong Diyos naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba po namin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong kahabagan at kabutihan. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang at pagkakasala sa inyong kaharian, upang kami maging karapat-dapat sa iyo. Dinadalangin po namin ang katagumpayan ng aming budget deliberation ngayong araw na ito. Dinudulog po namin ang pagkakaisa sa lahat ng anak mong narito ngayon. Patuloy po namin tinataas ang inyong dakilang ngalan sa pangalan ni Jesucristo na Diyos naming tagapagligtas. Amen. Tayo po ay umupo. Maraming salamat, S.K. Crisel Palabay. May I ask the committee sec, our co-chair, member of the Committee on Appropriation, Honorable Arnold Barangan, for the acknowledgement of the today's hearing guests and visitors. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating budget hearing sa mga 20 barangay of Reyna Mercedes. Kasama ho natin ngayon, siyempre, ang ating Municipal Vice Mayor, Attorney Gerald Harold Respicio, with our Chairman on Budget, our Honorable SB Member Banjo Adjun, the Co-Chair, yours truly, and Honorable Galabay. Kasama rin natin si SB Salvador Apostol and SB Hilaria Cotaran, and with us, the 3 barangays, top 3 barangays. With us, Apo Kapitan Rojas, Kapitan Ronilo Respicio, Kapitan Bienvenido Paralag, and the Barangay Kagawad, kasama rin po natin, Kagawad Ligaya Barrientos, Kagawad Puntanilla, Kagawad Edna Valiente, and their treasurer, Sir Wilfredo Ulep, Sir Rodelio Bakiran. Dalawa lang po, ano? Sa Grande wala po, ano? And the SK officials, headed by SK Chairman Andre Buhangin, with us also SK Chairman Crisel Palabay, SK Chair KC Agabao, SK Chair Christian Bartolome, SK Chair Shara Joy Tandul, SK Chair Camille Cadjente, and the staff sa ating LNMB, Ma'am Jenaline Manuel, Sir Roger Reyes, Sir Ronald Molina. Meron po ba ako dinatawag? Complete po. Okay. So yan. Thank you po, Mr. Chair. Thank you, Honorable Arnold Barangan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo, mga minamahal naming mga barangay officials po ng Barangay Lalabina Pequeño, Barangay Napaco Grande, Barangay Kutub Pequeño. Ang pagtitipong ito ay mahalaga upang masuri natin ang kalagayan ng pinansyal ng ating barangay. Mapag-aralan kung paano natin gamitin ang pondo at masiguro ng ating mga ginastos o gagastusin ay naayon sa ating mga prioridad at layunin para sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagsusuring ito, ating natitiyak ang pagiging bukas at tapat sa paggamit ng pondo ng barangay. Napapalakas ang pananagutan at naitatakda ang malinaw na direksyon para sa mga sumusunod na taon.
Ang bawat pisong inilaan ay hindi lamang numero sa isang talaan, kundi tanda ng ating pangako na maghatid ng serbisyo at kaunlaran para sa lahat ng residente ng ating barangay. Naway magsilbing gabay sa atin ang budget review na ito upang lalo nating pagtibayin at pagkakaisa at pagtutulungan tungo sa isang mas maunlad at mas maayos na pamayanan. Muli, mapagpalang umaga, naimbag na bigat, makasta nga uma, kadatayo amin, Apo. Welcome to our barangay budget review and approving. Una-una po, ang ating first presenter from Barangay Labina Pequeño, may we recognize Honorable Erickson Rojas for the budget insights. You are recognized, Honorable Erickson Rojas. Good morning to everyone. Mapiyang nga umata nitang amin, na imbag nga bigat ay amin. To our Honorable Vice Mayor, Jeril Harold Raspicio, sa chairman po ng budget deliberation ngayong budget review ngayong araw na to, si Honorable SB Banjo Adun, co-chairman si SB Barangan, SB Galabay, members, dito po si SB Putaran at saka si SB Apostol. Lahat po ng mga nandito sa loob ng session hall. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, yung budget po namin na allocated this year, 2026, is 3,903,661.43. Na-distribute po ito sa programming. Nandyan po yung PS limitation, the development fund, yung projects. Meron pong nakalaan para sa mga SK natin. 5% po sa God Fund, sa disaster, sa PWD at BCPC. Meron din po nakalagay dyan yung MOOE. Okay po. Yung 2024 General Fund po, nakuha natin sa NATA noong 2024 plus collection totaling of 2,911,490.39. Ayun po, sa Barangay Labina Pequeño, we have 10 barangay officials. Meron po kaming 20 na tanod. Meron kaming barangay health worker, isang barangay nutrition worker, 2 health worker, 6 na lupon at 1 bausi. Included na po doon si SK chairman natin. So totaling of 4. Sa Barangay Labina Pequeño, hindi kami full disclosure board namin, nakalagay doon kung paano namin ginagasto ang pondo ng barangay. Nandun sa side ng barangay hall, nandun din sa old barangay hall, nandun po, nakapaskil din po doon sa Reyna Mercedes Central School para makita po ng mga tao kung yung budget namin taon-taon, kung saan napupunta. Mayroon transparency sa barangay. So, during our barangay assembly, sinasabi namin lahat doon kung nasaan ang pera sa open forum para makita nila kung papaano ginagastos ng Barangay Labina Pequeño yung mga perang yan na nakalaan para sa isang taon. Open kami sa barangay. Kung ano yung mga tanong, gustong-gusto namin yung nagtatanong para masagot namin yung mga haka-haka ng mga kabarangayan. Para maibigay namin ang side namin para hindi magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sinasabi namin sa kanila na mag-attend ng barangay assembly para makita nila
kung paano natin sasagutin ang kanilang mga tanungan. Sa aming barangay po, inuulit ko, merong transparency. Diyan po namin nakukuha yung mga awards namin na talagang ang aming barangay ay nagtatrabaho para sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Erickson Rojas. Talaga namang ang Barangay Laguinang Pequeño ay isang modelo po dito sa bayan ng Reyna Mercedes. Ang pagkakalam ko po, Apo Kap, nasungkit din po natin ang Seal of Good Local Barangay Governance. Thank you very much, Apo Honorable SP. Uulitin ko ulit, nasungkit namin ng Seal of Local Good Governance noong 2021. Hindi lang po yan. Yung kasunod na award namin, yung Eagle Award. May acronym yan na ano natin next time. Yung best na acronym. And then yung kalinisan sa barangay. Lagi kong sinasabi yan. Kaya sa basura natin, buti naman at meron tayong deliberation noon dito para hindi na kami mahirapan. Nagpapasalamat ako kay Vice Mayor Jerry Harold Respicio upang talakayin ang mga bagay na yan para hindi na kami maghirap pa sa barangay sa paghakot ng mga basura. Noong 2024, ilaylayon ko, nanganin na alamin manin dito Seal of Local Good Governance. Isa lang ang hindi na, yung hindi separate kasi ng fund ng SK. Isa yan. Pero muntik nang nasukit namin yung SGLGB sa barangay last year. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Erickson Rojas. Let's proceed to the budget review po. Una po, yung sa PS limitation po tayo, amounting to 1,601,319.71. Ito po yung sa LG Code po natin of 1991 na Section 325 sa PS General Limitation po natin na 2 years backward po tayo. Kaya po nakuha po natin from 2024 ang general fund nyo sa NATA is 2,911,409.39. Kaya nakuha po natin yung PS limitation po na 1,601,319.71. So nakita din po namin na sa Excel po, kasamaan po namin sa konseho, pwede tignan at yung mga plantil. Pwede po bang yung mga items po, pakibasa po. Pero kahit huwag na yung names, makita lang po para alam ko naman po kahit malayo mabasa, magkilalang binisuda. Or you have the copy and copy. Basahin ko po yung mga items na nandito. Items lang na lang po, kahit huwag na po yung pahan. Ulitin ko ulit po ang 2026 National Tax Allocation ng Barangay Laguinang Pequeño. Maraming salamat, Ma'am Jen. PS limitation po. Ito po ang distribution ng aming PS limitation. Sa punong barangay po, yung isang taon po namin na honoraria is 108,000. Sa Barangay Kagawad, meron tayong 84,000 ang nakalaan. Sa punong barangay kasi meron siyang sinasahod na 9,000 per month. Ito. Tama po? Sa kapitan po, meron tayong 114,000 a year, budgeted for a year. So sa Barangay Kagawad, meron kaming 7 sila, meron kaming 90,000 kada taon. Sa SK Chairman,
Meron siyang 90,000 budgeted honorarium for a totaling of 90,000 pesos. Sa secretary, meron ding 90,000 pesos. And the last is barangay treasurer, 90,000 pesos. Total of 1,014,000 pesos. So by 2026, nag-increase po kayo ng 6,000 each. Nag-increase po kami, Apo SB. Next po, sa mga ano po, appointed officials po natin. Appointed personnel, meron tayong barangay daycare worker, 78,000 po ang nakabudget sa isang taon. Sa health workers po, barangay health worker, meron kaming dalawa, 30,000 pesos po kada taon. Dalawa sila. Meron kaming barangay nutrition scholar, 36,000 po kada taon. Meron kaming barangay tanod na maximum of 20. Sumasahod po sila ng 13,200 kada taon. Except for our chief tanod na merong sinasahod na 25,200. Total po is 450,000 pesos. Sa lupong tagapamayapa, ang composition po nito, meron kaming 6 na lupon. Sumasahod po sila ng 25,200. Merong isa na 13,200, a total of meron pa tayong VAUSI, 13,200. Ang total po nito ay 128,400 pesos. Thank you, Apo Kapitan. So, total po is 1,601,319. Tama po ba? Opo. Papunta po tayo, Apo Kap, sa 20% Development Fund. Saan po nakuha yun? Yung 20% development fund po ay yung nata ng 2026. 20% of that amount, yun po nakuha yung 775,214.40. Okay. Pwede po namin malaman kung ano po yung mga... Yung mga project po. Project, PPAs po. Budget po ngayong taon, nandito po, nagawa namin yung budget. Construction of 2-unit deep well, kasi kailangan namin, itutuloy pa rin namin ito kahit maganda na po ang serbisyo ng ating water system dahil sa ating magiting na Vice Mayor. Malinis na po yung tubig, Vice Mayor. Nakalaan po nito ang amount is 100,000. Pangalawa po, yung purchase ng CCTV, nakapag-put up na kami noon, hindi na kami mahihirapan sa pagmanman ng mga nangyayari sa gabi. Nakikita namin lahat po yung mga nawawala sa barangay, yung mga disgrasya sa barangay. Kaya ngayong taon, nakabudget naman kami, naglaan uli kami ng para sa CCTV, pangdagdag, amounting to 200,000 pesos. Purchase of solar lights. Nalaman namin na maganda na itong solar lights, kaya nag-budget kami dito ng para sa purok 1, 2, 3, 4, 5. Ang nakalagay dito. Pero mas nangangailangan ang nandun sa purok 7. Kahit nakaklose yung daan dun na problema, ginawa kasi nilang private, sorry to say this, lalagyan pa rin namin ng ilaw dito. Ilapit sa mga kabaranggayan ang totoong serbisyo. A totaling of 100,000 pesos ang nailaan para sa CCTV. Rehabilitation of street lights po.
Siyempre, itong mga street light natin, hindi natin matanggal. Meron tayong budget na nakalaan dyan para ma-maintain yung pagpalit, pag-repair ng mga linya amounting to 50,000. Yung naunang na-install na CCTV na 4, nilaan ko rin ang budget na 175,000 para ma-maintain po yung CCTV. And then yung construction po ng multipurpose building, dahil wala kaming barangay center, ito yung lagi kong sinasabi, na kailangang magpaalam tayo sa may-ari ng center. Hindi ura-urada na papasok ka na hindi ka man lang nagpapaalam sa barangay. Meron tayong tinatawag na courtesy call. Magpaalam tayo sa may-ari kasi ang building doon ay hindi na pagmamay-ari ng barangay Labinang Pequeño. Even nga ang LGU nagpapaalam sa akin. How much more yung iba? Kaya ito po, meron kaming nakalaan na 150,000 na approve na po ito sa construction itong susunod na taon. Ang total po ng 20% budget po namin ay merong nakalagay na 175,214.40 pesos para sa taong susunod. Thank you, Apokap. 775,214.40. Ito ba, Apokap, yung sa CCTV nyo po, nag-install kayo, mag-install kayo from May to August sa Purok 1, 2, 3, 4, 5. And then naglaan po kayo ng rehabilitation CCTV ng 175,240. May na-install na po ba kayo ngayon? Yung pangalawa po, SB, ay hindi pa. Kasi i-convene ko muna ang mga kagawad ko para pag-usapan namin itong bagay na ito para mayroong nakikita lahat. Walang itinatago. Gusto ko kasi lahat ay makialam. Ayaw ko yung ako lang, yung treasurer ko, lahat. Itong 175, pang-maintain namin sa CCTV apo. Kasi lagi ang bagyo sa atin, one time, yung sunod-sunod na bagyo, nagkakaroon din ng problema sa CCTV dahil sa lakas ng hangin. Apo. Okay, thank you, Apokap. Dun sa construction of multi-purpose building, 150. Construction of multi-purpose, parang or rehabilitation or repair? Pwede kong i-explain yan, Apo. Sige po, Apokap. Banjo. Ang barangay Labinang Pequeño kasi po ay wala na kaming center. Bago ako umupo, meron ng kasulatan na pagmamay-ari na ng Iglesia Filipina Independiente. Every time na gamitin namin ng simbahan, yung center doon ay nagpapaalam kami kay Bishop, kay Father Barcela na naka-assign. Hindi naman nila ipinagdadamot sa barangay. Kami ang unang gumagamit. Ngayon, wala kaming mabiling lupa. Dahil nga ang Labinang Pequeño, maliit lang. Pequeño, maliit. Labinang Grande is mas malaki. Grande. So, kahit meron kaming nilalaan na budget para sa pagbili ng lupa, inuna namin ang dalawang gusali namin, yung daycare worker at saka yung nutrition building, health building station. Ngayon, merong bakante doon sa tabi. Yun ang gagawin naming kahit hindi pasok sa multipurpose mini center sana, pero sabi nila sa LGU walang term na mini. So gagawa kami sana ng parang stage lang para hindi yung palipat-lipat kami lagi. Pupunta kami sa simbahan, agbakat kami titugaw, agbakat kami tilamisaan, agbakat kami ti public address system, yung sound system, rostrum, lahat. Napapagod din ang mga kasamahan ko. Pero na-session ko nung one time na
ano kaya kung pwede nating gawing parang stage lamang dito sa tabi ng barangay center, at gawin nating dito magaganap ang mga programa na laging may programa sa barangay, laging may bisita sa barangay. Dahil kami yung laging binibisita ng mga taga-provincial officials at saka regional level na officials. Kaya nilagay namin po dito, meron kaming budget na very minimal na 150,000 para sa multipurpose building. Multipurpose, sabi nga nila nung engineering office, wala daw small building na kuan. Kaya nailagay multipurpose building. Siguro pagdaan ng panahon, apo SB at doon, progressive plan ang gagawin namin, yun ang itutuloy nila na building sa aming barangay. Kasi ang labi na pequeño lang ang walang center. Wala po. Sana pag hindi na ako kapitan, hindi naman ako babalik na kapitan na, gagawin ng mga sumusunod na magiging barangay captain dun. Ayun po. Thank you, Apo Kap. So, ibig sabihin wala po sa item yung stage. Ang ginamit niyo po na term, multi-purpose building. Pero okay lang po, sabi po ng engineering. Opo. Pasok naman po siya sa ano natin, allowable development Ay, projects. dagdag ko, Apo SB noon, meron kaming budget dyan nung last year na pangbili ng lupa na. So, nakaready na kami na ibigay yung bayad ng kalahating lote doon. At ang LGU naman po ay lagi namang ganyan ang ginagawa na meron silang counterpart na ba't nabili lahat namin yung mga lupa doon dahil sa LGU, kung ano po yung nakabudget sa amin, kung magkano po yung presyo ng lupa, tinatapatan din po ng LGU. Iyon. Dahil po yan kay Mayor Malu. Yes, kay Mayor Malu. Okay po. Siya sa Guban. So, ang total amount po is 775,214.40 for the 20% development fund. Thank you, Apo Kap. Apo Vice Mayor. To our co-members, baka may tanong po kayo. Good morning po, Kap. Ang barangay, labi na pequeño talaga, maganda ang kanyang performance sa barangay. Maraming May salamat, mga awards OSP. na nare-receive. Ayan, nabubuhayan kami sa barangay kung mayroong mga ganyan na magandang comment sa amin. Opo. Thank you, Kap. Doon po sa 20% development fund po ninyo, tinuon po ninyo sa solar lights, CCTVs, and other sa barangay, tanong lang to Kap, sa barangay po ba ninyo, dahil nauuso ngayon ang flooding, okay na po ba yung mga drainage canal ninyo doon? Kung sa akin lang, hindi nyo ba nakikita na pwedeng paglaanan din ng pondo para mabigyan yung mga drainage canal natin para just in case, ngayon, during the rainy season, hindi po nagbabaha yung mga areas, mga area po sa barangay ninyo? Maraming salamat sa katanungan, Apo SB Barangan. Sa aming barangay, meron pa rin kailangang ayusin sa drainage. Kaya lang yung iba po, hindi naman covered na daan ng barangay. Magkaiba kasi yung private na gusto nilang ilagyan ng drainage pero sa loob ng lote nila. So hindi pwede. Sa labas lang po, pang public use. One time, meron kaming nilaan noon na para sa drainage canal, pero hindi naman namin mapasok dahil nga may problema. Lalo na ngayon at lagi yung ulan, hindi namin mapasok dahil nga parang private property na siya. Yun nga, hindi na pwede. Yes. Naintindihan ko po yung Kap. Opo. Pero what I mean, Kap, doon po sa mga public, sa mga daan, okay na po lahat yun. Okay na po. Pagdaan ninyo sa aming barangay, pag nakita ninyo yung drainage namin doon, walang problema.
Yun yung nakulayan ng, meron kami ang unang nagpinta ng, sa kanal sidewalk. Yellow. Makita mo doon ang kalinisan, yung pag ano ng tubig, walang problema po. Nilagyan namin ng, yung imbornal bang tawag doon, yung konkreto. Kaya hindi nagbabara ang kanal namin doon. Kasi every now and then po, ang ginagawa ng mga kagawad ko ay chinecheck namin yung kanal bago, hindi man lang bago magbagyo. Chinecheck namin lahat. Lahat. Pag may bagyo na, nagmi-meeting na kami kaagad. Para ma-assign yung mga purok-purok kagawad, purok tanod para gumalaw na sila kaagad. Yun po. Opo, Kap. Nakikita ko nga sa inyong Facebook page na laging nagkakaroon ng meetings then during kahit nga hindi panahon ng tag-ulan, continuous po yung paglilinis, lalo na sa mga. Tinanong ko lang po yun, Kap, para at least maano ko lang kung baka lang may mga area pa na hindi pa maganda yung mga kanal dun sa inyo pong barangay. Salamat po, Apo Kapitan. Thank you, Honorable Arnold Baranga. Mr. Chair. Yes, you are recognized, Honorable Galapid. Thank you, Mr. Chair. Once again, good morning po sa bawat isa sa atin na naririto. Kap Rojas, good morning po ulit. Follow-up question lang po sa katanungan ni SB Barangan kanina, yung sa private property. Hindi po kayo pwede maglagay ng drainage. Pero pagka may consent po yung individual na pwedeng maglagay ng kanal po doon para yung tubig ay hindi mag-overflow, hindi pupunta sa kanilang, hindi papasok sa kanilang bahay, pwede po ba kayo mag-construct kung sakali ng mga ganun, mga kanal na ganun? Sagutin ko po SB Galabay, maraming salamat po. Yung mga private properties na dadaan, kung saan dadaan yung kanal, meron nagsabi na they are willing to help naman po. Pero ang problema namin ngayon kung saan babagsak yung tubig. Yung kanal kasi, sabihin ko na po, sa Purok 1, willing sila yung mga Frogoso family na gastusan yung kanal kasi dadaan sa kanilang private property. Pero ang problema po, babagsak doon po sa baba na kung saan namin mababa, saan namin idadaan yung tubig. Affected kasi yung Purok 6 pag natuloy yung project na yun. Pero yung Purok 6 kasi po, malaking gagastusin doon. Paano namin ma-construct yung malaking project doon kung itutuloy namin po yun. Yes, Kap, ang ibig ko pong sabihin, yung drainage sana is parang hindi naman yung malaking parang may dadaan lang yung tubig para hindi po mag-spread out yung tubig pagka malakas ang ulan at papasok sa mga bahay ng mga residente. Ngayon, ang pino-point out ko po ay hollow blocks na let's say ang wide is half meter or 1 foot, mas malalim siya para yung tubig sa mga property line ng inyong mga constituents ay meron silang pathway na palabas po, hindi po papasok sa mga kabahayan ng inyong mga constituents. Ngayon, with regards po kung saan babagsak, siguro makikita rin naman po siguro na baka may mga paraan. Kasi may mga narinig po kasi, may mga po kasi minsan, may paabot po sa akin, nag-request po sila sa akin na baka pwedeng mag-ano daw ako ng drainage dun sa kanilang purok. Sabi ko, tamang-tama po yung pagdinig po natin ngayon, kaya ino-open ko na po na ano po natin kay Apo Kapitan. Pwede po ako tumulong ako naman po sa kanila. Maraming salamat Apo SB. Dahil nga po yung tulong na binigay niyo sa amin na gagawin, meron kaming daan na hindi nakalaan naman dito. Actually, yung tulong mo na ibibigay mo pa lang, SB, gagawin na namin sa isang purok na i-construct namin yung
yung daan doon na hindi makapagbuelta, hindi makapagliko yung sasakyan dahil nga anati Ilocano na nakirkiran di daga. Adati na inspect ko merong 3 meters by 1.5 ang ilalaan naming semento doon. Pinagkutik digijay taga ijayin kit nagkabel da iti nagtambak tati daga. And then yung meron yung ibinigay mo na tulong, ayun, ilalaan ko doon. Ipapaalam ko na SB, yung ginawa ko kasing resolution na paggawa ng yung daanan sa barangay hall. Nayunan mi apot magna digiji kababaihan mi nga nakabistida da, naka-high heel da, kit makwa DJ sapatos da. So nga nayunan mi di dalan, DJ. Yun ang nilagay ko sa barangay resolution eh. Yung parkingan ng sasakyan namin, hampay na kasemento, nagdatakil nga bato, and then inayon mi, di pang panitada, ijay bubun mi. So nga alaik to ijay, inayon ko ijay yanti dalan. No, dapat tulong ngay itidyo, apo SBD, well and good, we will appreciate that. Ituloy namin yung kanal na sinasabi po sa private and then dadaan sa public. Di problema lang, di pagtinagan na. Yes, Kap. Opo. Kap, yes, Kap, nakapag-commit naman po ako sa inyo at may usapan po tayo doon. Then, tutulong po tayo sa mga proyekto ninyo sa Barangay Labinag Pika nyo. Kap, clarificatory question lang po, no? Doon yung sa deep well, na 2 units deep well, anong klaseng deep well po ito? Yung cylinder type o yung jetmatic? Ano po yung nakabudget po na 100,000? Yung deep well, yung kwan, jekalyin da nga ikan dati lusob na. Yung Dagwell. Tapos yung solar lights na nakabudget po na 100,000. Naalala ko po nung nagbigay po si Gov ng excise tax dun sa Poly, di ba? Sa Coliseum. Para magbibigay po siya ng 50 units na solar lights. Naalala niyo po ba yun, Kap? Hindi ko wala pa naman. Although, kasama po sa budget. Pwede bang sagutin ko sa off-camera? Sige, Kap. Anyway, kasama naman po sa budget yan. Then, pagka andyan na po yung units, mas maganda. At least, mas makatipid po tayo sa budget ninyo. Sa 20%. Tapos, Kap, yung CCTV na nakabudget na 200,000. So, ito yung ikakabit pa lang, no? Almost yung rehabilitation or maintenance of CCTV, halos magkapareho yung amount nila. Bakit ganun po kalaki yung rehabilitation or maintenance of CCTV dun po sa inyo pong barangay, Labinag Pika nyo? To tell you frankly, SB, hindi naman ito ang sinadbit ko kasi na budget eh. Meron akong ginawa gusto eh. Sorry. Kaya sinundan ko na itong CCTV. Anong aron ti nakalanit takap ko mo? Hindi ganito. Pwede tayo nga baguhin mo. Dati. Tingnan nga natin po. Tapos dapat pasok po sa natin, allowable projects po. Yun ang inaprubahan namin sa session at ginawa namin nung may program dito. Ang DTA po. Kasi Kap, nagkano lang naman ako. Dito CCTV lang naman ang Yung may budget. Kasi yung rehabilitation of CCTV halos pares kasi yung amount eh. 200 and 175 kaya medyo po ako nagtataka po doon. Then yung construction of Kap, babalikan ko natin yung CCTV mo yan, no? Yung construction of multi-purpose building. Sabi niyo po kanina, stage ang gagawin niyo. So stage, mag-construct po kayo ng stage, then open, parang open po yung maging For the meantime, SB, yun muna ang gagawin namin. Progressive plan nga po. Opo. I-put up namin yung parachute namin doon para magamit lang namin. Kap, saan po Stage ilalagay lang. yung stage na proposal niyo po? Saan po i-construct? Sa harap po ng health station sa kayong daycare center namin po. Okay. So, pag nailagay po yung stage doon, meron pang sapat na space na pwede pong mag-construct ng multi-purpose hall. Available pa ka. Para tuloy-tuloy po yung progressive ng proyekto.
Noong munisipyo on Hills po, nandun ang tulong ng LGU, nilapit sa mga tao. At na-appreciate po namin yon. And then, pumunta po through the help of our municipal mayor, pinasukat niya po yung lote doon. At pasok naman po, mas malaki pa daw sa District 2. So, yun naman ang pwede naming bilhin at wala pa. Pwede namin gawing mini center lang. Doon gaganapin yung mga programa namin para hindi na kami laging nagpapaalam. Pero pinapaalam, pero okay naman ang simbahan po. Kami ang unang pinagagamit. Kaya lang mahirap pag mag-maintain doon. Kasi kung sino-sinong pumapasok, everyday naman na yung mga kanod ko ay namumulot ng basura doon. Separate namin yung plastic, ang hirap. Opo. Kap, yung sinasabi niyo po, yung tinutukoy niyo pong sinukatan na pwedeng paglagyan ng mini center or multipurpose hall. Doon din po ba malapit yung pinaplano niyo pong paglalagyan ng stage? Karugtong po niya yun, Kap, o separate location po? Yung lupa po, magkatabi kasi yun. Yung lupa namin sa barangay at saka yung bibilhin na pa namin ay magkatabi po. Doon din ilalagay po yung ano ba yun? Meron pong daan doon na pupunta sa opening na daan, pupunta sa District 2 para magkarugtong na po yung bypass na road going to District 2. Nakapropose po kasi yun dati. Okay, Kap. Maraming salamat po sa inyong pagsagot sa aking mga katanungan. Ini-encourage ko po ang Barangay Council ng Labinab Pequeño na para ma-augment po yung mga proyekto na gusto niyo pong i-implement sa inyong pong barangay, ay maging masipag po kayo na gumawa ng mga resolusyon, i-address sa ating mga leaders dito sa Reyna Mercedes o sa probinsya ng Isabela para magbigay po sila ng konting ayuda, at least man lang, hindi po nakalimit yung mga proyektong plano ninyo ay na i-implement sa inyong barangay doon sa budget na nakabase lang. So, Kap, maraming salamat at makakaasa po kayo yung pong commitment ko po sa inyo, pag-usapan po natin para yung drainage dun po sa loob. Pro-puno po ba sa looban, Kap? Dun po yung pro-puno. Mag-usap po tayo, Kap, para at least kasi may mga concern po doon na naiparating sa akin. Yun nga po, pag malakas daw po ang ulan, yung tubig pumapasok sa kanila pong bahay. So, maraming salamat, Kap. You're welcome po. Salamat din po. Thank you, Honorable Herbert Galabay. Kap, nasabi nyo kanina yung sa rehabilitation ng CCTV, hindi po yan dapat yung PPA na ilalagay nyo. Ano po dapat po? Meron nakalaan na dito na budget na pagbili ng CCTV po. Kung hindi ako magkamali is 150,000 pesos. Yun ang ginawa namin noon dito. So, ano yung PPA, Kap, na ipapalit kay rehabilitation? Meron lang dito na lang. Kunin na namin mamaya SPIT para makita namin. Sige po, bigyan nyo na lang po kami ng kopya, Kap. Opo. Tapos, pwede nyo na i-edit or amend nyo na lang po. Opo. Then yung amount po, dapat sakto po dun sa nalaan na 20% development plan. Then, Kap, sana dito sa may construction of multi-purpose building, di ba, progressive kamo po. Dapat po nasa comprehensive investment plan nyo po ito for 3 years. Nakapaloob po doon. Tama po? Sige po. Yung mga plan nyo po. Opo. Thank you, Kap. Okay. Yes, you are recognized, Honorable Galabay. Kap, one more question regarding po sa tanod, sa mga barangay tanod ng mga barangays. Alam ko po na yung mga barangay tanod ng bawat barangay ay hindi po magkakapareho. Magkakaiba po ito ng dami. Ngayon, ang tanong ko po, ano po yung nagiging basis po ng
pagkuha ng barangay tanod sa bawat barangay. Ito po ba ay nakabase sa laki ng barangay at dami ng populasyon ng isang barangay o pwedeng kumuha si kapitan ng ilan? O ano po ang limit dito, Kap? Ano po yung panuntunan po ninyo o ng DILG patungkol sa pagkuha ng mga barangay tanod po? Maraming salamat sa tanong, Apo SP Galabay. Sa mga speeches or sa mga meeting ng ating DILG, doon naman lagi niyang sinasabi na a maximum of 20 na tanod. Kasi meron kasing mga barangay na nag-exit sila sa ganyan. Pero during the time of DILG Kayaba, bumaba na po ng 20. Pero kami naman sa barangay, kokonti kami noon. Ngayon po ay 20 na yung maximum. Yun po ang nilalagay namin. And then, ano pa yun? Dati kasi po, tagdagan ko yung ano po, ang dating age limit is 60. Ngayon, nung seminar ng BPATS ko sa munisipyo, yun sa old munisipyo, nandun ako nakabantay, nakikinig sa mga speeches ng mga nakakataas sa atin, na sambit doon na 70 na ang age limit para sa mga tanod po. Thank you, Kap, sa inyo pong paglilinaw tungkol po sa pagkuha ng mga tanods. Yun pala, 20. Siguro, kasi alam ko po na mayroon ding mga barangays dito po sa municipality ng Real Mercedes na mas mataas, mas marami yung kanilang mga tanods. Actually, meron pa yatang maabot ng 25 or 30 Siguro nakadepende rin po sa kanilang budget, sa kanilang fund, sa natan po nila. So yun lang po, Kap. Marami pong salamat. Thank you po, Honorable Galabay. So, yun lang po, Kap. Yung 20% development fund, paki-update po kami kung ano po yung ipapalit po sa rehabilitation ng CCTV. Opo. Thank you po. Any question from the body po? Yes, you are recognized, Honorable Salvador Apostol Duterte. Maraming salamat, Mr. Chair. Good morning po, Kap Eric. Good morning po, Apo. Since lahat din po ng mga committee chairs natin ay once again nagbigay ng appreciation, our appreciation muli sa lahat ng mga accomplishments ng Barangay Labinag Pequeño. Aware po tayo dyan. We have seen all the pictorials ng lahat ng mga achievements and received ng Barangay Labinag Pequeño. Along with other barangays, alam ko meron din tayong ibang mga barangays na nakaka-receive din yan. So congratulations once again. Going back lang po doon sa ating proseso sa paggawa ng 20% Development Fund, yung sinasabi kanina ni Committee Chair na dapat included siya sa inyong Comprehensive Annual Investment Plan. Wala yata tayong Comprehensive Annual Investment Plan because it's an annual investment plan. No? Ang dapat siguro natin tingnan dito ay yung ating development plan. Kung ang munisipyo po ay nagka-come up ng Comprehensive Development Plan, which is 6 years, na kung saan nakaangkla din po lahat ng mga plans na nagagaling down from the barangay. Sinisiguro lang po ng ating pag-prepare ng 20% Development Fund ay angkop po siya sa Joint Memorandum Circular issued by the Department of Budget and Management at ng DILG as to the guidelines on the appropriation of the 20% development plan ng barangay. Lahat po ng ating mga priority development projects para sa barangay, pwede po nating ilaan sa 20% provided embodied siya sa ating duly approved development plan ng barangay. So, ibig sabihin po nito, dapat meron din po tayong development plan sa barangay. I think this is a 3-year plan ng barangay kung saan pino-project na po natin yung ating mga needs for the next 3 years. However, in the case po na dumating tayo sa pangalawang year o pangatlong year and we realize na mas kailangan natin itong isang PPA na to kesa dun sa ating na programa sa ating development plan, tsaka tayo magsusupplemental ng plano. Ang tanong ko lang po, Kap Eric, if we have already a barangay development plan na sinusunod, kung saan natin nakuha yung ating ipinopropose for the 20% development fund for next year.
Okay, maraming salamat po SB Tony. Sa aming barangay, meron kaming 3-year development plan na susunod. Itong barangay center na maliit ka ko na. Ngayon lang lumabas kasi sa amin. So, i-include namin ito sa Tama po yan. 3-year development plan. Kasi nga, noon nga, wala kami talagang lupa na Yeah, we mabibili. understand that, Kap Eric. Tama po yan. Kaya nang nasabi ko, kung na-realize po natin, kailangan pala natin ito. Tsaka tayo nagsusupplement ng additional PPA sa ating barangay development plan. Kasi po, based po dun sa lahat ng mga nakapropose na PPAs po natin, sa palagay ko, allowable talaga lahat ng mga yan pursuant to the joint memorandum circular ng DILG at ng DBM. Kaya po sinisiguro lang po natin na meron nga po tayong pinagbabasehan na barangay development plan which is a result of a situational analysis na ginawa natin sa barangay para pag na-scan na natin sa barangay, alam na natin kung ano yung mga pangangailangan natin. May mga suggestions yung committee ng appropriations kanina na baka paari nating include. However, we respect po yung deliberation from the barangay level na alam ko po kaya kayo nag-come up ng mga ganyan dahil ito yung lumalabas na needs po natin when it comes to development ng ating barangay. Kapag sinunod po kasi natin yung guidelines ng DBM at DILG, nakita na po natin yung restrictions. Wala akong nakita na lumabas dito na restricted siya pursuant to the memorandum circular. So in the case lang ng pagbabago natin na sa rehabilitation of CCTVs, okay, sige. Malalaman po natin later on sa revision po ninyo ng budget. Ang gusto lang po natin malaman dito ngayon ay wala naman po masyadong infrastructure na lalabas dito, Kap Eric, no? Wala naman masyadong infrastructure. Dahil yun din po ang gusto nating i-remind sa inyo na kung meron tayong mga infrastructure projects, siguraduhin din po natin naka-align yan sa comprehensive development plan ng munisipyo. Kasi kung magbabudget kayo halimbawa ng drainage system ninyo for a certain purok, tapos we find out na meron pala ito sa plano din ng LGU. So nagkakaroon ng duplication ng project. Yes, sir. Oo, masasayang lang yung effort natin. So kung nakaangkla na po lahat sa ating comprehensive development plan ng munisipyo, okay na po yun. Pasok na po yun, Kap Eric. So with this siguro, ako personally, wala naman ako may tatanong. Reminder lang, alam ko may tatanong si Vice Mayor dito. Reminder lang, isa pa lang ito sa mga mandatory obligations natin sa ating budget. Isa pa lang ang 20%. Ito kasi yung pinakamadugo. Kaya sige, I'll leave it to the committee chair kung paano natin ito mafa-fast track. Pero may mga tanong pa po mula sa mga ibang members. Yun lang yung clarification na gusto ko, Kap Eric, at interesado akong makita rin yung barangay development plan ng Yes, sir. Labinang. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Salvador Apostol III. Barangay Development Plan, not comprehensive for the LDU, comprehensive. Thank you, Honorable Salvador Apostol III. So, Kap, yung request lang po namin na kung ano pong babaguhin, submit po sa amin para may check. At pasak po siya sa ating mga allowable projects, PPAs po. Yes po, SP. Thank you. Let's proceed to the Honorable Vice Mayor. May concerned question. Sige po, bago tayo mag-proceed. Well, wow, napakaganda pong paraan para umpisa ng ating budget hearing sa pamamagitan ng pag-umpisa natin with the best barangay in Reyna Mercedes with the best barangay captain. Barangay Captain Rojas, tama? Labida Pequeño. Yes. I really like it, sir. I really like it. I want to take this opportunity, sir, na sabihin ko sa inyo yung aking admiration sa iyo, sir, personally. Una pa lang kitang nakilala noon, sabi ko, wow, kakaiba tong si Kapitana. Kasi po, talaga kapag nakamit tayo ng tao, kapag una mo palang makakausap, in the first 5 minutes, 10 minutes, ma-judge mo kaagad yung character. Eh. Kasi sa tone ng pagkwento ni Sir, tone ng kanyang pananalita,
and nababack up niya ng kanyang mga gawa, may kita mo, this is something. I like to work with this guy. And magaling talaga siya. And kaya every time na pumupunta siya dito, parating, very good yung performance niya. Ang galing niyang mag-explain, nakikita mo yung sincerity, nakikita mo yung honesty, and nakikita mo yung transparency. And parating niyang nababack up ng past performance, and parating niyang ipinapakita and na-express niya very articulately kung ano yung plano niya in the future. And magkakaroon ka talaga ng confidence na magagawa niya yun. And yun yung mga gusto mong patrabaho talaga. And for that, sir, I think mahuhusgahan kita na ikaw ang pinakamagaling na kapitan ng bayan ng Reyna Mercedes. Totoo yan, sir. Totoo yan. Kaya ini-encourage ko po lahat ng mga barangay officials at lahat ng tauhan natin dito sa munisipyo at public officials ng Reyna Mercedes, gayahin niyo po si Kapitan na kapag kayo po ay i-express ninyo yung sarili ninyo, kung ano po yung nasa puso ninyo at nasa isip ninyo, pag-isipan ninyo ng mabuti, i-articulate nyo ng maayos, ma-judge po ng tao yan sa tono ng boses ninyo. At saka kapag, lalo na sa tono pa lang ng boses ninyo, alam yung gagawin niya kagad, hindi niya nambobola Hindi tonong kumpanya Tonong gagawin niya talaga. Kaya makukuha niya talaga yung confidence ng public. And I think ganyan si Kapitan. Kaya mataas ang tiwala ng publiko sa kanya. I think it's true rin sa lahat ng bagay. Tulad ng private practice ko rin ng abogado, sinasabi ko rin ito sa aking makasamang abogado kapag may kausap na kliyente. Sa totoo lang, ang tiwala ng kliyente, makukuha mo yan sa unang pakikipag-usap mo sa kanila. Kapag mababasa nila yung tono ng boses mo, yung warmth ng boses mo, and sincerity ng boses mo. And gaano ka kagaling mag-articulate ng alam mo. And gaano mo kaklarong i-articulate yung gusto mong gawin. And sa galing mo na magsalita at magkwento, magkakaroon sila ng confidence na mataas yung chances na magiging successful yung mga sinasabi mo sa kanila. And I think si Kapitan, ganoon siya kagaling. And lahat sana gayahin natin siya parati. And totoo po yun. Kapag ganun po magsalita yung tao, totoong ginagawa niya talaga. Mataas talaga yung chances na nagiging successful siya sa lahat ng plano niya. And totoo nga, kapag nakita natin yung barangay Labina Pequeño, nagiging totoo naman lahat ng sinasabi niya. At kapag binabasa natin yung plano, mataas yung confidence natin na magiging successful lahat itong mga ito. Kaya so far, Barangay Captain, ikaw yung pinakabilib ako sa lahat ng barangay kapitan. I love you very much. Sir. Yes. Salamat so po. much. So ganyan po yung mga ganyan po. Kung minsan talaga kapag inuuna natin sa salita tapos nadadala na rin tayo sa gawa. Kasi ganun talaga ang karakter ng tao. Makikita talaga natin kung gaano siya ka-eloquent magsalita. Makikita natin kung gaano siya ka-effective din gumawa. And ganun si Kapitan. Salamat po, Vice Mayor. Opo. Pareho kayo ng nanay ko na believe sa akin. Salamat po, yung nanay ko lang. First time na namit kita nung nag-attend ka ng programa sa daycare, nung nag-uusap na tayo doon. Yes, yes. Salamat po. Alright. Dahil dyan, Kapitan, I think kailangan natin sa ating gobyerno ng mga taong katulad mo. And kapag sinasabi mong hindi ka nang tatakbong Kapitan next term, baka gusto mong tumakbong councilor. Or baka mas mataas na posisyon. Hindi natin masasabi. Di ba, boss? And ako po ay magagalak na i-endorso ka kung sasakali. Yeah, buddy! I love it. I really love it, sir. Alright. Punta po tayo sa some items ng budget para lang magkaroon tayo ng konting direction sa mga susunod. Pagdating po sa pag-set ninyo ng budget, kung ano na lang po yung totoong napag-agrihan ninyo ng council, sir, yun po ang isubmit ninyo at yun na rin ang i-deliberate natin at yun ang i-approve natin. Ganun na lang po. Gagawin namin yun, Vice Mayor. Alright. At saka, kung kayo po ang nakikita ko po dito na ang budget ng mga barangay, maliit lang po talaga. Kaya mga kababayan nating publiko, huwag nyo nating masyadong sisihin ng ating mga barangay officials kung wala silang masyadong nagagawa na required ng malaking budget. Ang the most na kaya nilang gawin sa maliit na budget ang ganyan is magtrabaho lang ng mabuti. Pero kung kailangan nyo silang mag-invest pa ng mas malaking pera, mahirap talaga kapag ang operating budget mo lang per year is 3 million. Naku po, napakababa po niyan.
para sa tao, 1.5 million, napakababa po niyan. Ako po, nagpapatakbo ako ng marami akong nakikita ng mga negosyo, ay halos hindi tatakbo ang negosyo mo sa mga ganyang kaliit na budget. Kaya po, maging forgiving tayo konti sa ating mga barangay officials. Pero anyway, Barangay Captain Rojas, nagigets ko po na yung mga allowed na project na pwede niyong gawin sa development fund ay limitado sa ating rules. Ano po? Pero kung kayo po ang masusunod, since creative naman kayo na tao, halimbawa hindi kayo constrained ng ating rules, ano po sana ang gusto ninyong gawin sa inyong barangay, given this budget only? Huwag natin gawin masyadong quixotic, or huwag natin gawin masyadong ambisyoso na requires a lot of money. Pero given this much money at hindi kayo constrained ng rules natin, ano sana ang gusto nyong gawin talaga sa inyong barangay, sa puso ninyo para sa ikauunlad ng inyong barangay at ng mga mamamayan nito? Sabihin niyo po sa inyong mga kasama. Maraming salamat sa yung sinabi sa akin kanina, Vice Mayor Jerry Harold Respicio. Sa akin, kung mabigyan ng pagkakataon lang na i-budget ba ang para sa aking mga constituents, gusto ko yung mga immediate na pangangailangan talaga. Kagaya niyan, bigyan ko kayo ng isang sample kanina. Wala talaga kaming budget para sa malaking center. Kasi yun ang sinasabi ng mga nakakataas sa atin. Dapat yung lupa ay malaki, more than 2,000 square meter, at magkaroon ng malaking barangay center sa barangay. Pero wala, hindi kaya. Kahit maghanap ng mga lupa na magbebenta doon, wala talaga. Yun nga ang unang naisip ko, yung mag-put up kami ng stage lang. Pinaka-simple yun na plano. Stage at yung upuan ng mga audience, pwede kaming maglagay ng mga tent para maumpisahan man lang. Pag naumpisahan, tuloy-tuloy na yan. At sinasabi ko sa mga council ko na gawin natin ang lahat para maaprubahan itong iniisip natin na plano para sa ating mga kabaranggayan. Ayun po ang isa, Vice Mayor. Sige po. Ano po yung, meron po bang problema ngayon ng inyong barangay na gusto niyo sanang solusyonan? Halimbawa, kalimutan niyo na yung budget. Tignan ninyo ang inyong barangay. Ano yung parati nilang dinadaing? Or ano pa yung kanilang binubuhat na problema na gusto nyo sanang masolusyonan? Pagkakataon nyo po ito para masabi po sa publiko at masabi sa amin at masabi sa mga ibang ahensya na baka maaari kaming makatulong. Ano po ang isa o dalawa o tatlong problema na gusto ninyong masolusyonan sa inyong barangay? Kung meron man po. Okay po. Ang isa sa mga gusto kong masolusyonan sa barangay ngayon ay po yung naghahanap po sila ng pabahay. Pero wala naman kaming lupa nga sa barangay na para sa kanila. Pero meron tayong programa sa LGU na yung pabahay na babayaran ng monthly. So ang problema ko ngayon, merong isang tao na nagpaalam sa akin na pupunta at iikot sa barangay para tignan lang yung mga bahay na tagpi-tagpi, yung mga bahay na made of light materials. Ang problema ko ngayon, Vice Mayor, nagkaroon ng hindi magandang impression para sa akin. So, yun ang problema ko ngayon. Ni Kapitan, tila sinutikik ka na tipa bahay. So, lack of communication lang. At gamitin ko na itong programa, yung session na hindi, chine-check lang nila kung sino yung available, yung pwedeng mag-avail ng pabahay
sa susunod na mga taon dito sa LGU. Yun ang pagkalam ko. Hindi ako yung nagpapunta doon sa tao na yun para bigyan kayo ng pabahay. No, sabi ko. Yun kasi ang mahirap sa isang barangay na lagi na pag may mga ganun na balita, laban agad-agad as it happens. Kaya ang constraint parati ng mga government officials, lalo na yung mga administrator ng local governments, is kapag may problema, nahihirapan silang mag-address responsively or agad-agad sa problema dahil sasabihin nila, constraint sila sa budget, ito lang yung budget natin last year, yan lang yung na-approve, so ito lang yung pwede natin na ma-address ngayon. Hindi ako pwedeng maglaan dyan kasi hindi ko naalanan ng budget noong nakaraang budget cycle. Fundamentally, problematic yan kasi hindi dynamic, hindi responsive yung administrator na pag-address ng problema. Sa totoong buhay,